John chapter 19, verse 30 to 37. Open your Bibles with me in John chapter 19, verse 30 to 37. We'll be reading it responsively. I'll be reading the first verse, which is verse 30. The congregation on the second verse, which is verse 31, and so on and so forth until we reach verse 37. John chapter 19, verses 30 to 37. If you're older, please say aloud, amen. John chapter 19, verse 30 says, When Jesus therefore had received vinegar, he said, It is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. The Jews therefore began the preparation of the bodies should not remain on the books Sabbath day, for that Sabbath day was a high day, he sold abiding that their debts might be broken, and that they might be taken away. Then came the soldiers and brake the legs of the first and of the other which was crucified with him. But when they came to Jesus and saw he was dead already, they brake out his legs. But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water. Verse 36, For these things were done, that the scripture should be fulfilled, a bone of him shall not be broken. Verse 37, let us read all together. And again another scripture saith, They shall look on him whom they pierced. Praise God upon the reading of his holy word. Amen. Sige po, makapo na po tayo. Amen. Salamat po sa Panginoon. At simula kaninang umaga hanggang ngayon, nandito pa rin tayo sa biyaya ng Diyos. Ano po? At talagang andun yung pagtitiis. Pagtitiis, umupo, pagtitiis, makinig ng salita ng Diyos. Kahit wala nang pumapasok kasi inaantok na tayo. No? Pero salamat sa Panginoon. Ang Panginoon nga nagtiis sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Ano po? Para magkaroon tayo ng katiyakan ng langit. Ano po? At ngayon po, ang ating sa araw po na ito, atin ang pinag-aaralan, which is the seven saying of the Lord Jesus Christ. No? Habang siya po ay nasa krus ng Kalbaryo. No? So, naituro na po kanina ng ating mga kapatid yung first until fifth saying. Ano po? Now, andito po tayo, magpo-proceed po tayo sa sixth saying, which is makikita po natin ito in John chapter 19 verse 30. Ano po? At yan din yung ating Bible reading po kanina. Amen. Sabi po dito in John chapter 19 verse 30, when Jesus therefore had, pasin niyo po yung mga salita o mga word na ginagamit po dito sa talatang ito. Ano po? At uunawain po natin ito. Ano po? Sabi po dito, when Jesus therefore had received. Ano po yung na-receive niya? Ito po yung kaninang preach ng ating kapatid. Ano po? Yung vineyard. Sabi niya, I thirst. No, dito po sa verse 28. No? After niya ma-receive, sabi niya, the vineyard, he said, it is finished. No? So, etong salita na ito ay pinag-aralan ko ng mabuti. In-exegete ko po siya word by word kasi gusto ko talaga siyang maunawaan. Ano po? At ito po ay hindi lang para sa akin, para sa atin din po na talagang maintindihan po natin at maunawaan po natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ano po? At napakahalaga sa atin na talagang maunawaan ano ba talaga yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ano ba yung it is finished? Ano ba yung sinabi niyang natapos na ginawa niya? Ano po? At ang sabi po dito, and he bowed his head and gave up the ghost. Amen? So the title po ng ating pag-aaralan in the sixth saying or sixth state, ito po yung pang-anim na statement
ng Panginoong Hesukristo habang siya po ay nasa krus ng Kalbaryo. Sabi po diyan, it is finished. O sa Greek word, original language po ng salitang ito ay, ayun po, makita natin, telestai. Ano po? So pag-aaralan po natin yung mga salitang yan, ano po, para maunawaan po natin kung ano ba talaga ang meaning yan, ano ba ang ibig sabihin ng sinabi ng Panginoong Hesukristo na it is finished. Ano ba yung natapos na? Ano ba yung nagawa na niya? Kung mapapansin nyo, the word finish is past tense. Ibig sabihin natapos na, nagawa na. Amen? So punta po tayo dito sa it is finished. Yan, may mga English lesson muna tayo. Yan. So it is finished. Unahin muna natin yung yung mga English teacher dyan. Ano po? So unahin natin yung the word it. No? So yung mga nag-aaral ng English, alam nyo na to. No? Teka, ba't may lumabasahan to? Paano ba to? Yan, it. The word it. Ito, nakikita niyo po yan, it. It word is a pronoun po. Ano? Pronoun. Ito makikita niyo, pronoun. Yan, ito po yung mga example word of pronoun. Pero dito muna tayo, example pronoun. Kita ba? Ayan. Yes, sir. Yes, sir. So, ayan. Kita na? Parang hindi ah. Yan, si Aldrich, pakiayos po muna. Pati pa. So, tulungan nyo na lang po ako sa mga English speaking, no? Tabihan nyo na lang po. No? Kasi ayaw kong mag-English ng pilit dahil hindi naman tayo talaga sanay mag-English, ano po. So, ang mahalaga, maunawaan po natin ito, no? So, ayan. Okay na po. So, yan po ay salita. It is finished. The word it is a pronoun. No? Pronoun, a word pronoun can be function as a noun. No? So parang pwede siyang gamitin as a noun. No? And phrase use itself and refers either to participant. So, ito yung noun. Ito yung pronoun. Ito yung noun. Ibig sabihin, yung noun, pwede siyang maging subject as a noun. Gets niyo po? So, ito yung example ng pronoun. Kita niyo po yan, ha? Ito yung noun. At ito pong it is singular. May singular noun, plural noun. Ano po? Ibig sabihin, yun, doble-doble na. Ba? Dalawa. We. Singular, ibig sabihin, he, she, I. Mga ganyang word. Ano po? Amen? Now, pronoun is a word that stands for a noun, often to avoid the need to repeat the same noun over and over. So noun, yan, nabanggit na natin. No, it, used as a subject of a verb. Yan, puwasok na yung verb. Ito naman yung verb, singular verb, example of linking verb, ito yung action verb, ito yung helping verb. Yan, tatlo, no? Yan lang, kasi masyado kakawala, no? So, verb po siya, or the subject of a verb, or preposition to refer to a thing, or animals, or situation, or idea that has already been mentioned. No, verb, a word used to describe, no? Meron siyang dinidescribe na action, state, or occurrence, and forming the main part of the predicate. Yan, may predicate yan, no? Sabi sa inyo, English lesson to, eh. No? Of a sentence, such as here become, happen. So, predicate, in a grammar, the part of sentence that contain verb. Yan. So, parang nagbi-mix-mix na po yan, papalipalitan na po yan. Gives information about the subject. So, ayan yung mga noun, example ng pronoun, I, you, he, she, mine, yours. Yan. Ayan, is. Dito naman tayo sa is. Is a verb. Ano po? Verb is a word used to describe an action. Ibig sabihin, ano siya?
meron siya pinapatukuyan na action, no? State or occurrence and forming the main part of predicate and sentence such as here, become, happen. Naintindihan niyo po? No? Yan, finish. Yon, salitang finish. Ibig sabihin po, finish, natapos na o nagawa na, past tense na po yan. Ayan, sige. Hindi. Ano yan? Present, past tense, yan. Pero dito tayo sa pinag-aaralan natin, ano po? So, finish, adjective naman po yan. Amen? Adjective, a word, ito po yung sample ng adjective. Kung nakikita niyo yung mga square na yan. May ano ba? At parang wala yung ano ko. Yung arrow. Yung square na po yung mga adjective po yan. A word that modifies or describe a noun. So, idini-describe niya yung noun or pronoun. Yung ginawa ng noun or pronoun. Naintindihan niyo po? Finish, past tense of the word finish. So, finish, dinagdagan lang ng ed. Example, complete, completed, accomplish, fulfill, defeated, end. Yan. Finish, something has come to end, an end, or is completed. Salitang finish. Naunawain niyo po? No, so sana wag po kayo maboring ano. No, so it meaning pronoun act as a noun, example I, he, etc. No? Is verb po yan, describe of an action. Nagdi-describe siya ng action. Finish, adjective, describe, noun or pronoun. So it is finished, the statement of the Lord Jesus Christ at the cross that He was saying also, I completed. Nakita niyo po? I accomplished. He was saying as well, I fulfilled. So itong mga salita po na ito ay makikita din natin na binanggit niya dito, binanggit sa talata, dito po sa verse 28. Buksan niyo po yung Bible niyo. Yung binasa po ng ating tagapagsalita kanina. No, John chapter 19 verse 28. Sabi po ng Panginoong Jesucristo dito, after this, pagkatapos nito, yung sinabi niyang behold thy mother, woman, behold thy son. After this, verse 28, sabi po dito, after this, Jesus knowing, tingnan niyo po knowing all, lahat po ang pinapatukuyan dito, knowing all things were now, ano po sabi diyan? Accomplished, that the scripture might be fulfilled. Ano po sabi niya? I thirst. No? So sabi po na Panginoon, nakita niya na na-accomplish siya na lahat. No, natapos siya na lahat, na-fulfill na. No, yung prophecy, no, mamaya papag-aralan po 'yan. So kaya natin in-exegete yung the word, it is finished, para makita natin kung ano ba talaga yung sinasabi na pinapatukuyan din in verse 28 na ito po yung lumabas. I completed, I accomplished. Sino po yung nagsasalita sa it is finished? Ang Panginoong Jesucristo. Ano po yung pinapatukuyan niya? Yung kanyang tinapos. Na po? Naintindihan po natin? Next po tayo, tetelestai. Yan. The Greek word of it is finished. Ito po yung original word niya came from the Greek word tetelestai. No? The word of it is finished. Tetelestai. From the Greek root word, ang root word naman po ng tetelestai, ito makikita nyo naman po dyan, teleo. The primary meaning of teleo are bring to an end, or to finish, to complete, or to fulfill. Amen? So, ito yung sinasabi po dito, nakahulugan dito sa John chapter 19, verse 30. It is finished. Amen? So, ngayon, ano bang meron po ngayon sa Pilipinas? Semana Santa? Okay? Tama po ba? No? Maraming nagpapapako sa krus. Maraming nagpipinitensya. Kasi bakit nila ginagawa po yung mga bagay na yan? Dahil gusto daw nilang mabayaran yung kasalanan nila.
or nagiging panatana nila sa buhay po nila. Ano po? Pero mapapag-aralan natin dito na kung bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo na it is finished, na hindi na natin kailangan gawin yung mga bagay na yon. Bakit? Nagawa na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? So sabi dito, in John chapter 19 verse 30, it is finished. In English word translated in the New Testament, it was said to be used on reset, meaning ang reset means the action of receiving something or the fact of its being received. Kasi pag hindi ko alam yung word, nire-research ko para maintindihan ko eh. Tapos pag nilagay ko dito, mababasa ko, maintindihan ko na ulit. No? Tapos sabi po dito, meaning debt. Ano po ba yung sabihin ng debt? Pagkakautang. Tama po ba? Debt paid is in full. Ibig sabihin, in Tagalog, bayad ng buong utang. Ibig sabihin po nito, it is finished, binayaran na ng Panginoon ng buo ang pagkakautang natin. Amen? Ano ba yung pagkakautang natin? Yung ating mga kasalanan. Amen? No? Lahat po tayo ay makasalanan. At lahat po tayo, sabi ng salita ng Panginoon, for the wages of sin is death. Amen? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No, meron po tayong dalawang kamatayan, physical and spiritual death. No, mamamatay yung katawang lupa natin para po ito sa mga bisita po natin Mamamatay yung katawang lupa natin, babalik sa alabok. At ito naman po sinasabing for the wages of sin is death, ito po yung kamatayan sa krus, sa apoy ng impyerno. No? Ito po yung kapag wala kang pananampalataya sa Diyos, dahil tayo ay makasalanan, tayo ay pupunta sa apoy ng impyerno. For the wages of sin is death. At sabi ng Bible, in death and hell were cast out into the lake of fire. This is the second death. Amen? So sabi po dito, meaning death paid in full. Sino pong gumawa ng si Jesus Christ? So papag-aralan po natin ito. No? In Tagalog, bayad na buong utang. And judicial context for the court, it means fully served. No? In military context naman, tetelestai means battle won. It depends on the context po. A word used in triumph. Triumph means victory. No? Parang nanalo ka sa gera. No? Nakipaglaban kayo, nanalo kayo. Amen? Now, question. Ito po ang tanong. What is finished? Ano ba yung natapos? Yung kanyang suffering? Yung kanya bang buhay? O yung kanyang mission? No? Ano ba yung power behind this word? Ano ba yung meron dito sa salitang ito? Gaano ba ito ka-powerful? Yung salitang it is finished na binabanggit ng Panginoon. No? It is finished. Tetelestai was used in the several contexts. Ginagamit din po ito sa mga several contexts. In Jesus' time, when a person paid their debt, ibig sabihin yung taong nagbayad ng kanyang pagkakautang, yung kanyang inutangan, tatatakan ng stamp na paid ka na. Alam niyo yung tinatatakan paid. So, ganun po ang ginagawa. No? A creditor or a lender would stamp tetelestai on the bill, meaning debt is paid in full. Hindi po siya binayaran ng half. Meron dito, uso tabi, no? Tabi, 4 times. Mas nga 6 times, no? Tapos yung iba, tamara naman. Kasi ba yung gumagamit yan? Isa na ako dyan. No? Sabi dito, debt paid in full. Nothing more is owed. The case is closed. Bakit? Dahil ginawa na po, binayaran na po ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. No? Ano ba ang kahalagahan nito spiritual? No? Sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Every sin is a debt. Lahat ng kasalanan ay pagkakautang. Amen? For example, dito na lang sa mundo, may ginawa kang kasalanan, may kabayaran po yan. Either babalik yan sa'yo o the government will put you on jail.
Tama? Tama po? No? At ang sabi po dito, for the wages of sin is death. So, ibig sabihin, lahat ng kasalanan o every sin ay pagkakautang. At yan ay may kabayaran. At ano ang kabayaran yan? For the wages of sin is death in hell. Amen? Ibig sabihin, yung ating pong mga kasalanan, dahil nga po tayo ay makasalanan, no? Sabi ng Bible, Romans 3:10, tulungan nyo nga po ako, nawala ako. Romans 3:10, there is none righteous, no, not one. Ibig sabihin, walang matuwid. As it is written, there is none righteous, no, not one. Ibig sabihin, sinasabi po ng Biblia, walang matuwid sa atin kahit isa. Kahit sino po sa atin na nandito sa kwartong ito, walang matuwid sa atin. Lahat po tayo ay makasalanan. Pastor, preacher, bisita, o kung sino man member of the church, o sino mang tao sa mundong ito, sabi ng Bible, lahat ay makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa apoy ng impyerno. Amen. Ibig sabihin, pag tayo'y namatay, yung kaluluwa natin, dahil tayo makasalanan, saan pupunta? Sinasabi ng Bible, sa apoy ng impyerno. Doon natin pagbabayaran yung mga pagkakautang natin ng mga kasalanan. Amen? No, sabi dito, every sin is a debt that must be paid. But when Jesus said, tetelestai, no, He was stamping all your debt is paid in full. Nung time na sinabi po ng Panginoon in John chapter 19 verse 30, tetelestai, it is finished. I paid already. Binayaran ko na yung iyong kasalanan. Sa paanong pamamagitan? Sa pamamagitan ng ako ay napako sa krus. Yung aking dugo ay nadanak sa krus ng Kalbaryo. Ako ay mamamatay, ililibing, pagdating ng 3 araw, magbubuhay namang muli para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen? Jesus already paid. Ephesians chapter 1 verse 7, in whom we have redemption. Ay, ibig sabihin ng redemption? Tagalog. Tagtubos. No? In whom we have redemption through His blood. Tayo ay magkakaroon ng katubusan ng ating mga pagkakautang. Sa paano pamagitan? Through His blood. Kanino yung blood na yon? His. Sino yung tinutukoy? Jesus Christ. No? The forgiveness of sin according to the riches of His grace. Ibig sabihin po, yan ay biyaya ng Diyos. Amen? Naunawa po natin? No. Earlier in His ministry po ng Panginoon, Jesus taught that His purpose was to obey the will of the one who sent Him. Tama naman. No? Amen? And to finish the work He gave Him to do. No? Merong inuutos sa Kanya na dapat niyang gawin. Amen? At nagawa niya yon. At makikita natin dito na binabanggit niya in verse 30 ng chapter 19 na it is finished. Nung nakita niya na in verse 28, sabi niya, after this, Jesus knowing that all things, lahat ng mga bagay, were now accomplished. Natapos na. No? And the scripture might be fulfilled. Amen? Sabi po dito, in John chapter 4, verse 34, Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me. Makikita niyo po yung sinasabi ng Panginoon, my meat, ang aking pagkain, ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Amen. John chapter 4 verse 34. And to finish His work. No? While at the cross, makikita po natin dito, while at the cross, in spite of suffering, imagine niyo po, habang nasa krus ang Panginoon, siya ay nagdurusa. No?
Imagine nyo from first saying, second saying, third saying, fourth saying, hanggang fifth saying. May nakita po ba tayo nag-complain ng Panginoon? Napapagod ako dito, nahihirapan ako dito, kayo naman. Walang ganun po, diba? Ano pong ginawa niya? Nakapako na siya sa krus, nakapagligtas pa siya ng isang kaluluwa. Sabi niya, ngayon, kakasamahin kita sa aking paraiso. Amen? Wala tayong nakitang, nahihirapan ako dito, gusto ko nang bumaba. Hindi ko dapat ginagawa to eh. Kayo dapat nagbabayad ng kasalanan nyo. Pero wala po tayong narinig sa Panginoon na ganun. No? Sabi ng salita ng Panginoon, while we were yet, habang tayo ay makasalanan pa, sinners, Christ died for us. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin. Para saan? Sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen? So, it is finished. It's a cry of victory. Ibig sabihin, victory, triumph, won the battle. Amen po. Ito pa ay pagsigaw ng katagumpayan. Amen. Ang akala ni Satan, nanalo na siya. But, hindi po. He was defeated. No? Etong it is finished, it's a cry of victory. No? It is a promise of assurance. No? Ito po ay pangako na kasiguraduhan. Amen? Jesus finished the work for us to have full, ibig sabihin full, buong kasiguraduhan. Sa ano nga merong sa tawag dito, sa sasakyan, pag kumuha ka ng insurance, merong yung eto lang, yung insurance mo. Merong buo, merong eto lang yung babayaran, pag may nadiskrasya, eto lang, ganda lang. No? Pero dito, sa ginawa ng Panginoon, ang sabi dito, Jesus finished the work for us. To have full, ibig sabihin, buo, no? Full assurance of our salvation. Ano ba yung salvation? Ito po yung katiyakan ng langit kapag tayo'y namatay. Amen? For He Himself become an atonement. Ano yung sabihin ng atonement in Tagalog? Atonement. Tulungan niyo po ako. Atonement. Kapalit. Atonement. Ibig sabihin siya yung naging pambayad. Amen? No? So, for He Himself become an atonement for our sins. Imbis na tayo ang magbabayad, siya na po ang naging pambayad. Get nyo? No? Here are some truth. Ito po yung mga truth na makikita po natin dito in John chapter 19 verse 30. Number 1, the prophecy is fulfilled. No, makikita natin din dito na binabanggit ng Panginoon in John chapter 19 verse 28. No? From Genesis, mapapansin natin from Genesis to Malakay. In the Old Testament po ito From Genesis to Malakay, the scripture pointed of a coming Messiah. No? Ang mga libro po na ito ay tumutukoy na may isang Messiah na paparating na tatalo sa serpent o sa kay Satan o sa kasalanan. Amen. But when Jesus said, nung sinabi na po ng Panginoon in John chapter 19 verse 30, it is finished. He was declaring that the prophecy had now been fulfilled. Amen? Tingnan niyo po dito, in verse chapter 9, 28. Ang sabi po dito, basahin ulit natin. Verse 28, after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture, no? Scripture, ibig sabihin po niyan, salita ng Diyos, kasulatan, no? Scripture might be fulfilled. And he said in verse 30, it is finished. Amen. The prophecy is fulfilled already by Him. Amen. Sabi ito, no, sa pinag-aaralan natin, He was declaring the prophecy had now been fulfilled.
John chapter 19 verse 29. After this, Jesus 28 po ito. Sorry, mali itong 29. Correct na natin. 28. Yan. After this, Jesus knowing that all things now accomplished that the scripture might be fulfilled. Pangalawa, the price is paid. No? Maalala natin kanina, pinag-aaralan natin, every sin is a debt. Lahat ng kasalanan ay pagkakautang. At ang pagkakasala natin ay pagbabayaran natin sa apoy ng impyerno. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Not physical death, kasi natural ang tao mamamatay physical. Hindi natin alam kung kailan mangyayari. Ngayon, bukas, makalawa, sa isang taon. Hindi mo alam yan. Malakas ka ngayon o may sakit ka ngayon. Hindi natin alam kung kailan darating yung kamatayan sa buhay po natin. No? At ang sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon, kapag namatay tayo, pagbabayaran natin in Romans 6:23 ang ating kasalanan sa apoy ng impyerno, which is ito yung spiritual death. Yung kaluluwa natin ang pupunta doon. At itong katawan na to babalik sa alabok. Amen. Naunawaan po natin. No? Sabi po dito, Jesus, the sinless. No? Ibig sabihin, sinless, walang kasalanan. Took our sins. Isang taong walang kasalanan dahil pinanganak siya in the flesh. So, he is 100% man and he is 100% God as well. Ano po? Took our sins and paid. No, binayaran po niya. It full ng buo. Hindi siya nagtabi. No? Binayaran niya ng buo. Saan po niya binayaran? Sa krus ng Kalbaryo. No, walang credit card. Walang paunti-unti muna o ito muna. Next time na yung iba. Walang ganon. No? Sabi dito, when he said, it is finished. Or in Greek, tetelestai, meaning he paid it fully. Binayaran niya ng buo. Colossians chapter 1 verse 14, in whom we have redemption through his, sino yung his? Jesus Christ, blood of Jesus Christ, even the forgiveness of sin. Ibig sabihin, binayaran niya na yung ating pagkakautang sa ating mga kasalanan patungo sa impyerno, at hindi lang yun yung binayaran niya, pati yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen. No? Third, pangatlo, no, the power of death is broken. Ano ba yung death? Power of death, ibig sabihin, death in hell. No? Ito yung tinutukoy na power, death in hell. Kasi nga, we are all sinners. Tayo ay lahat makasalanan. Tayo pupunta sa impyerno. But Jesus broken the chain of death. No? When he said, it is finished, he was breaking the chains of sin. John chapter 5 verse 24. Tingnan niya po, sabi po dito, verily, verily, I say, sabi niya, sinasabi ko sa inyo. No? Ang sasalita po dito, Panginoon, verily, verily, I say unto you, he that heareth my words, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life. Sino ang mananampalataya sa akin at nakikinig ng aking mga salita at naniniwala sa kanya na nagsugo sa akin, no? Ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And shall not come into condemnation. Ano ba ibig sabihin ng condemnation? Kaparusahan. Amen? But is passed from death. Death. Saan yung death na tinutukoy? Eto ka. Eto Bible. Eto ka, nandito ka. Dito ka, ito yung earth. Eto, imagine nyo to, ano to, wala tong lamesa. Ano to? Banging. Dahil makasalanan ka, matay ka na. Namatay ka na physical. Yung kaluluwa mo, babangon na.
Example lang po ito, just to imagine, no? Ito na yung kaluluwa mo, dahil makasalanan ka, malalaglag ka. Saan ka lalaglag? Sa apoy ng impyerno. Dahil nga makasalanan ka. But because of what Jesus did on the cross, magkakaroon ng tulay dito. Ngayon, makakatawid ka na pass from death unto saan ka pupunta? Life in heaven. Naintindihan niyo po? No? Sabi dito, John chapter, ito po yung tinatawag na, ba't 4 na tayo? 3 pa lang, di ba? No? 3, power of death is broken. No? John chapter 5 verse 24, verily, verily, imagine niyo po ang nagsasalita ang Panginoon. Imagine mo kinakausap ka ng Panginoon face to face, harap-harapan. No? Verily, verily. Anong pangalan ni Kuya? Kuya Leo. Leo, katotohanan sinasabi ko sa iyo. No? Kung ikaw ay nakikinig ng aking mga salita at naniniwala ka sa nagsugo sa akin, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi ka na hahatulan. But is passed from death, hindi ka na mapupunta sa impyerno, saan ka napupunta? Sa langit. Naintindihan po natin? No? So the power of death is broken. No? Winasak na po ng Panginoon yon. Yung chain na yon, chain of sin na nakatali po sa atin. No? Pang-apat, our salvation is secured. Salvation, ibig sabihin, kaligtasan. No? Kaligtasan sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin, kasiguraduhan, salvation, kasiguraduhan, na kapag ikaw ay namatay, nakasisiguro ka na sa langit ka pupunta. Hindi ka sa impyerno pupunta. Amen? Number 4, our salvation is secured. Everything that needed, no? Everything, lahat ng bagay that needed na kailangan to be done, na kailangan gawin para sa atin was done by Him. Hindi mo pwedeng sabihin magpipinitensya ako para makapagbawas ng kasalanan. Para maramdaman ko din yung ginawa ng Panginoon. Magpapanata ako, mag-aalay lakad ako para magbawas ng kasalanan. Amen? Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sabi po doon, ano sabi doon? Tulungan niyo ako. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace, tingnan po Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace, ano po yung grace? Biyaya. No? For by grace are ye saved. Ibig sabihin sa biyaya, ikaw ay maliligtas. Through faith. Sa pamagitan ng pananampalataya. And that not of yourself. Hindi dahil sa sarili mo. Hindi dahil mabuting tao ka. Hindi dahil nag-church ka linggo-linggo. Hindi dahil lahat ng gawain umaattend ka. Hindi dahil matulungin ka. Kaya ka pupunta sa langit. Amen? Wala pong masamang gumawa ng mabuti. Pero kung yun yung magiging dahilan natin ng pagpunta ng langit, ano pang dahilan at napako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Kung tayo ay magtitiwala lang din sa sarili nating kakayahan. Amen? Naunahan po natin. Kaya sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith. Faith, pananampalataya. Pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. And that not of yourself, hindi sa sarili po natin. It is the gift of God. No, yan po ay regalo ng Diyos. Not of works, ibig sabihin hindi sa mabuting gawa, lest any man should boast. Ibig sabihin, walang pwedeng magmayabang po sa atin. Yan po ay biyaya lamang ng Diyos sa atin. Amen? Sabi ng John chapter 10, verse 28 and 29, and I gave unto them eternal. Ibig sabihin ng eternal, walang hanggan. Walang katapusan. Amen? Eternal life. Ilang taon lang tayo dito sa mundo na bubuhay? 30, 40, mga bata pa nga lang po, namamatay na. Ibang nasa sinapupunan pa nga lang, hindi na lumalabas. Paglabas, wala na. Amen?
Saglit lang po yung buhay natin sa mundo. Saglit na saglit na saglit lang. Pero ang ino-offer sa atin ng Panginoon, eternal life. Buhay na walang hanggan. Yung ginawa ng Panginoon, dito po sa number 4, our salvation is secured. Sinecured niya po bago siya bumalik sa Panginoon sa langit. Sinigurado niya na mapupulfill yung prophecy. Sinigurado niya na makukumpleto niya lahat ng pinapagawa sa kanya. Amen? At ang pangako ng Diyos, John chapter 10 verse 28 and 29, and I gave unto them. Sino yung them? Yung mga taong sasampalataya sa Kanya. Ano yung ibibigay niya? Eternal life. And they, sino yung they? Yung mga mananampalataya pa rin. Shall never perish, hindi na po mapapahamak. Saan yun? Sa apoy ng impyerno. Neither shall any man pluck them out of my hand. Wala nang sino mang makakaagaw sa akin, sa kanila. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Now, ang tanong po, the question is, are you willing to accept it? Means, handa ka bang tanggapin ang Panginoong Jesucristo? Amen? Second, are you willing to obey or to believe on what Jesus did on the cross? Pangatlo, are you willing to follow Him and His will in your life? Ibig sabihin po nito, may ginawa na ang Panginoon. Ang kailangan natin gawin ay manampalataya sa Kanya. Amen? So conclusion, so what does it mean it is finished? Mean for you today? It means you are forgiven. It means you are free. Malaya ka na sa kasalanan once na ikaw ay nanampalataya sa Kanya. It means your past, no, yung dati mong buhay, nung hindi ka pa mananampalataya, yun po yung sinasabing past dyan, doesn't disqualify you or your future is full of hope. It means the cross wasn't the end of the story. No? Hindi dun nagtatapos. Amen? It was the beginning of yours, ng bawat isa sa atin. Amen? Have you received what Jesus finished for you? Tinanggap nyo na ba ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang ginawa para sa atin? May ilan sa atin dito na hindi pa siguro nakakaalam ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Hindi pa nakakilala sa Panginoon, sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi pa talaga nakakaunawa sa kung ano yung ginawa ng Panginoon. Maaaring naipalawanag na sa atin yung ginawa ng Diyos, pero hindi naman natin talaga lubusang nauunawaan pa. Amen? No? Today, you don't have to carry the weight of sin. Hindi na natin kailangan dalhin pa. No? Fear or shame, the price has already paid. No, binayaran na ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan. The work is already done. Sabi niya, it is finished, tapos na. Hindi mo na kailangan magpapako din sa krus. Hindi mo na din kailangan magpanata, magpinitensya, mag-alay lakad, o kung ano-ano mang ginagawa mo. Kasi bakit? It is finished. Ginawa na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? No? He mean it for you and for each and every one of us. No? So yun lamang po, to God be the glory. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Nawa, naging pagpapala po ito sa bawat isa po sa atin. Tayo po lahat ay pumikit, tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa hapon na ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral muli ng iyong salita in the sixth statement of yours at the cross. Thank you, Lord, that you gave your life for us in order for us to be magkaroon ng katiyakan ng aming kaluluwa po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po
sa katapatan nyo sa amin, sa kabila na hindi po namin pagiging matapat. At salamat po sa patuloy na pagpapala sa bawat isa po sa amin. Panginoon, dalangin po namin sa oras na ito, kung meron pa po dito sa loob ng silid na ito na hindi pa po nakakaunawa ng kahalagahan ng inyong pong ginawa sa krus ng Kalbaryo, nawa kayo po ang mangusap po sa kanila at magpaunawa po sa kanila na napakahalaga ang pananampalataya at pagtitiwala po sa inyo. Ang inyo pong iginawa sa krus ng Kalbaryo, kayo po ay nagpakahirap, kayo po ay namatay, inilibing, nadanak po ay inyong dugo sa krus ng Kalbaryo. At pagdating ng 3 araw, kayo naman po ay nabuhay namang muli para sa kabayaran ng kasalanan ng bawat isa sa amin. At ang kailangan lamang po namin gawin ay manampalataya, magtiwala, magsisi sa aming mga kasalanan. At Panginoon, nawa kayo po ang kumilos patuloy sa buhay ng bawat isa po sa amin. Marahil sa yung iba po sa amin matagal nang mananampalataya, Panginoon, pero hindi ganon kabilis ang paglago sa aming spiritual na pumumuhay o yung aming maturity o yung aming relationship sa inyo, Panginoon. Nawa kayo po ang kumilos sa bawat isa po sa amin at i-revive nyo po yung puso at isip ng bawat isa po sa amin na patuloy kayong ibigin, patuloy kayong mahalin at patuloy lumakad patungo sa inyong kalooban po, Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang, at lahat po ng papuri at pasalamat pinabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. To God be the glory. Let's have a 10 minutes coffee break. Kasi naantak na kayo. So let's have a 10 minutes coffee break. Pwede kayong umihi. We have just one last sayings and after that, tapos na po tayo. Let's have a short short coffee break. Pwede kayong magkape, pwede kayong umihi, pwede rin kayong mag-retouch, at pwede kayong maghilamos kung kayo inaantok. Okay? Ay! Halika, picture kayo. Yung bisita po natin. Ay, wala na si, si Denmark. Dito po kayo, Kuya Leo. Halika, Brother Albert. Yeah.